Kumakain siya dyan ng buongon kung tawagin dito sa amin. Yung malaking orange ba, pampalakas yan ng vitamin C niya. Pasensya na po pala sa bahay, kung butas-butas na ito, wala pa kasing pampaayos at bawal na rin din mag-ayos at gagamitin ng yung lupa ng may-ari. Kaya malaking problema pa sa amin kung saan kami lilipat. Pag kami lumipat, syempre kasama din tito namin, pero maggawa lang siya ng kubo na malapit sa amin. Ito, pitsay. Ito, luya. Ito, kamatis. Siya pala ang pamangkin-in-law niya. May mga times na hindi sila magkasundo, especially sa mga oras na sobrang lasing siya. Kapag sobrang lasing kasi ang tito ko minsan yung napagbubuntunan niya ng mga salita ay itong pamangkin-in-law niya. Grabe pa naman yung lumalabas sa bibig niya, parang hindi siya o parang hindi mo kilala. Siyempre tao lang din ang pamangkin-in-law niya at nakakaramdam ng inis at galit. Ito ang kinatatakutan ko kapag sagad na at ubos na ang pasensya ng pamangkin-in-law niya at mapatulan siya. Hindi pa naman siya nagpapatalo at kung anong matutulis at matatalim na mga bagay ang mahawakan niya, ayun ang panglalaban niya. Paano kung makadisgrasya? Malaking problema. Hanggang dito lang pumunta tayo.